Samantala, sa sandaling ito sa lugar na kinaroroonan ni Lutra, ay makikita ang ngayon ay umuusok pang mga katawan ng mga nasunog na deboto nito. At habang pinagmamasdan niya sila, ay sinabi nito na kailangan pa niya ang higit na maraming nilalang. Kaya inutusan niya si Yanmi na dalhin siya sa lugar na maraming tao. Agad namang yumukod si Yanmi at sinabi na naiintindihan niya, at gagawin niya iyon kaagad. Kasunod nga nito, ay agad na nagbukas sa kanilang likuran ang isang portal. Kaya nang makita ito ni Lutra, ay sinabi niya na hindi niya inaasahan na makikita niya ang isang legacy mula sa Divine Spirit Tribe. Ngunit bago pa sila makapasok dito, ay biglang lumitaw ang isa sa mga anino ni Satan. Kaya agad na tumakbo ang mga tagasunod ni Lutra para protektahan ang kanilang Panginoon. Ngunit habang ginagamit nila ang kanilang buong lakas para pigilan ang aninong iyon, ay laking gulat nila nang agad silang matalo sa tunggalian ng lakas. Kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi ang sumigaw dahil sa kanilang pagkadismaya. Pagkatapos naman ng sandaling iyon, ay lumitaw mula sa usok si Daesung at tinanong si Lutra kung talaga bang balak na nitong tumakas matapos gumawa ng ganito kalaking kaguluhan. Sinabihan pa nga niya ito na isa itong pekeng Diyos. Nang makita naman siya ni Yanmi, ay napamura ito at tinawag pa nga si Daesung na bastardo, at napatanong kung ano ang ginagawa nito dito. Sa kabilang banda, si Lutra naman ay agad na nakilala si Daesung at sinabi na ito ay isa sa mga alagad ni Lucifer, at ang isa na nagnakaw mula sa kanya. Habang galit na galit itong tinitingnan si Daesung, ay sinabi ni Daesung na malaking kalokohan ang kanyang sinasabi. Samantala, sa himpapawid naman ay makikita ang ilang mga drone na lumilipad at kinukuhanan ang mga nangyayari sa lugar. Sa kabilang banda, sa lugar kung saan ipinapadala ang mga video na kuha mula sa mga drone, ay makikita ang ilang mga empleyado dito na binabanggit sa kanilang superior na ang kanilang mga combat drones ay nakarating na sa target location. Kasabay nito, ay sinabi rin nila na ang lahat ng mga civilian na nagpunta doon para attend sa rally ay ngayon ay patay na. Idinagdag pa niya na ang mga panatikong ito ay nakapag-summon ng isang napakalakas na halimaw, at nakatanggap rin sila ng napakaraming bilang ng mga emergency report mula sa mga sibilyan na malapit sa lugar. Matapos namang marinig ang buong report, ay iniutos ng Federal Hunter Bureau Director na si Tom na i-zoom ang mga kamera sa mga nangyayari sa lokasyon. Agad naman itong sinunod ng mga empleyado at dito nga, ay nakuhanan nila si Daesung. Kaya dahil dito, ay labis siyang nagulat at napamura pa nga, tinatanong kung ano ang ginagawa ng kanilang master sa lugar na iyon. Habang nagugulat naman ang mga tao doon tungkol sa presensya ni Daesung sa lugar, ay naisip naman ng direktor na masyadong malala ang sitwasyon dahil libo-libo na ang nabilang nilang mga namatay. Kaya naisip niya na kung makokontrol nila ang krisis na ito, ay baka magamit pa nila ito pabor sa kanila. Pagkatapos namang maisip ito, ay tinanong niya ang isa sa namumuno sa lugar kung pwede ba nilang i-broadcast sa buong mundo ang mga nangyayari dito. Kinumpirma naman ito ng kanyang tauhan. Kaya dahil dito, ay agad niyang ipinag-utos na i-broadcast ito. Kasabay nito, ay naisip din niya na kailangan nila ng isang hero sa ganitong mga sitwasyon para mabago ang isipan ng mga tao may kinalaman sa iniisip nilang Diyos na si Lutra. Samantala, sa lugar ni Yungshil, ay patuloy itong nag-iisip kung paano niya makukumbansi ang kanyang kaibigan na baguhin ang kanyang isipan may kinalaman sa pagsali nito sa Heavenly Mother Society. Pero habang nakafocus siya sa internet, ay nakita niya ang ilang mga mensahe sa kanya, sinasabing nagpakita si Daesung sa isa sa mga live stream ng Federal Hunter Bureau ng Amerika. Dahil dito, ay nagulat siya at napatanong kung ano ang ginagawa nito doon. At nang buksan nga niya ang link, ay nakita nga niya doon si Daesung, at ang lugar na ito ay kung saan din nagtungo ang kanyang kaibigan, ang pagtitipon ng mga deboto ni Lutra. Kaya sa pag-iisip nito, ay lalo siyang nabahala para sa kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, sa building naman ni Daesung, ay makikita na kasalukuyang nagaganap ang isang meeting sa pagitan ni Chanho at ng mga apostle ni Daesung. Dito, ay tinatanong niya ang mga ito kung okay lang ba na manatili sila dito nang walang ginagawa. Agad namang sumagot si Soyeon at tinanong si Chanho kung ano ang kanyang ibig sabihin,
At tinawag pa nga niya siya bilang ang kanyang brother-in-law. Awkward namang ngumiti si Chan Ho at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagtawag niya sa kanya sa ganoong paraan. Sinabi naman nito na tinatawag na niya siya ng brother-in-law dahil sa hinaharap naman ay magiging pamilya na rin sila. Naiinis namang sumagot si Cho Yong at sinabi na hinding-hindi iyon mangyayari. Dahil dito, ay tiningnan siya ng masama ni Soyeon at tinanong si Cho Yong kung ano naman ang ibig niyang sabihin doon. Para naman baguhin ang mood sa lugar, ay sumagot na si Dong Chol at sinabi na ang kanilang leader na si Daesung ang pinakamalakas sa buong universe, kaya hindi sila dapat mag-alala para sa kanya. Idinagdag pa niya na ang problema nila ngayon ay kung sino kay Choyong at kay Soyeon ang mananalo sa puso ng kanilang leader. Hindi naman makapaniwala si Chan Ho sa mga sinasabi ng mga ito, kaya galit niyang tinanong sa kanila kung hindi man lang ba sila nag-aalala na baka ang nilalang na tinawag ng mga returnees sa kanilang mundo ay isang Diyos mula sa ibang dimensyon. Ngumiti naman sa kanya si Oslan at sinabi na kung ang kanilang kalaban ay isang Diyos, ay pwede rin nilang tawagin ang kanilang mga sarili bilang isang Diyos. Ngunit ang pagkakaiba nila, sila ay mga demon. Sa sandaling ito naman, ay makikitang nakikipaglaban si Daesung kay Luthra. At habang patuloy siyang inaatake nito, ay nagagawa rin niya itong eye counter. At pagkatapos, ay sumugod patungo dito habang sinasabihan ito na oras na para mamatay ang isang mababang espiritu na katulad niya. Pero bago pa tumama ang kanyang atake, ay agad na naglabas ng kanyang kapangyarihan si Luthra at ibinalot ito sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang sarili. At matapos masaksihan na nabigo siya sa kanyang atake, ay naramdaman niya na nag-teleport na ito sa kanyang likuran. Kaya napatanong siya kung paano siya nakaiwas sa atake niyang iyon. Pero kasabay ng mga tanong niyang iyon, ay napansin din niya ang isang mahalagang bagay, at iyon ay mayroon na itong hawak na kamay ngayon. Kaya dahil dito, ay dali-dali siyang tumingin sa kanyang kamay at dito nga ay nakita niya na ito ay putol na. Kasunod nito, ay sinimulang isubo ni Luthra ang kanyang naputol na kamay, sinasabing babawiin muna niya ang ninakaw nitong kapangyarihan mula sa kanya. Wala namang nagawa si Daesung kundi ang pagmasdan lamang ang nangyayaring ito. Kaya makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan nang nakay nito ang kanyang kamay. At sa sandali ding iyon, ay malapit na rin niyang mabuo ang isang bagong kamay upang palitan ang naputol. At pagkatapos ng mabuo ito, ay sinabi niya na tila ang mga atake niyang hindi nagtataglay ng kanyang buong lakas ay walang epekto sa kanya. Pagkasabi nito, ay agad siyang nag-transform sa kanyang demon god form at inilabas ang 100% ng kanyang lakas. Kasabay nito, ay lumitaw din ang isang notification na siya ay kasalukuyan ng nasa kanyang demon god form at na-activate ang kanyang Genesis Archdemon Satan mode. At matapos nga niyang gawin ito, ay nagsimulang maglabasan ang mga kidlat sa paligid. At maging si Yeonmi, ay hindi rin mapigil ang mapaluhod dahil sa pressure na kanyang nararamdaman mula kay Daesung. Si Daesung naman, ay makikitang ang kanyang anyo ay naging kahawig na ng mga anino na pinapakawalan noon ni Satan. Habang ang kanyang espada naman ay nagsalita sa kanya at sinabi na kapag ginamit ni Daesung ang kanyang buong lakas sa pamamagitan niya, ay tuluyan na siyang mawawasak. Pero sinabi rin niya na kung iyon talaga ang ninanais ng kanyang Panginoon, ay walang alinlangang susunod siya dito. Sa kabilang banda naman, ay patuloy na nakakaramdam ng matinding pressure si Luthra. At habang sinusuri niya ang bagong anyo ni Daesung, ay sinabi niya na kailangan niya maglabas ng isang emergency defense. Pero kasunod nito, ay sinabi rin niya na wala din iyong silbi. Kaya nagpasya siya na gamitin ang attack conversion bilang counter kay Daesung. Sa sandaling iyon, ay mabilis na sumugod si Daesung patungo kay Luthra, sinasabihan ito na tanggapin ang kanyang atake. Si Luthra naman, ay inilabas ang kanyang Branch of Creation's flame. At pagkatapos nga noon, ay tumama na sa kanya ang atake ni Daesung, sinasabing ito ang orihinal na Archdemon God form. Kasabay naman nito, ay ginamit na rin ni Luthra ang kanyang sariling sandata upang i-counter si Daesung. At pagkatapos niyang gawin iyon, ay naganap ang isang napakalaking pagsabog sa lugar. At dahil din sa pagsabog na iyon,
ay agad na nawasak ang mga drone na kumukuha sa mga kaganapan doon. Sa pagkakita naman ng nangyari, ay agad na nagpanik ang mga tao sa operation room ng Federal Hunter Bureau at napatanong na lamang kung nagtagumpay ba si Daesung sa pagtalo sa nilalang na iyon. Samantala, sinabi ng isang empleyado sa kanilang direktor na ang lahat ng kanilang mga drone ay nawasak na. Dahil dito, ay agad na ipinag-utos ng direktor na magpadala agad ng mga drone sa lugar sa lalong madaling panahon, na agad din namang sinunod ng mga ito. At pagkalipas nga lang ng ilang sandali, ay mabilis na lumipad patungo doon ang mga bagong drones. At dito, ay nakita nila ang napakalaking pagkawasak sa lugar. At sa gitna ng malaking uka sa lupa, ay makikita si Daesung na ngayon ay nakabulagta pa at puno ng sugat ang katawan, na parabang bahagya lamang na nakasurvive sa sagupaan nila. Kasabay nito, ay nakita ni Daesung na lumitaw ang isang notification. Sinasabi sa kanya na ang kanyang demon god form ay nagtapos na at ang kanyang kasalukuyang regeneration rate ay nasa 33% lamang. Sa lugar naman na kinaroroonan ni Luthra, ay makikitang unti-unti na itong nabubuo at sinasabi na ang apocalypse level calamity ay natalo na. At ngayon, si Daesung ay nasa bingit na ng kamatayan. Kaya dahil dito, ay sinabi niya na ang lahat ng panganib laban sa kanya ay naglaho na. Samantala, sa sandali ding iyon, ay makikita si Yeonmi na tumatakbo patungo kay Daesung. At sa sandaling makarating ito sa kanya hawak ang isang patalim, ay sinabi nito na ito na ang katapusan ni Daesung. Pero sa sandaling tatama na ang kanyang atake dito, ay nanatili lamang si Daesung sa kanyang pwesto at isinigaw ang save point. Dahil dito, ay lumitaw ang isang notification, sinasabing inactivate ni Daesung ang kanyang ultimate skill na save point. Dahil dito, siya ay magsisimula muli sa isang oras na kanyang itinalaga.